The Dark Mountain, 5:30 p.m., November 11, 2011, at Mount Makiling, Rubber Scout of the Philippines, Circle 1 Training Camp Batch 2011. Mas madilim pa sa malamig na gabi ang paligid namin ngayon. Tila kami mga bulag, panay itim ang nakikita, ni walang tanglaw, malamig tahimik, rinig na rinig at damang-dama ang simoy ng hangin, at ang hampas ng mga dahon sa mga puno. Totoo nga ang sinasabi ng karamihan, nakakakilabot ang bundok ng Makiling tuwing sasapit ang dilim. Sa paglubog ng araw kaninang alas 5 ng hapon, nagtipon-tipon kami lahat sa aming kampo sa gitna ng bundok nang ipatawag kami ng aming troop leaders. Nang makumpleto ang buong scout, inatasan kami ng mga leader na gumawa ng bonfire para magsilbing liwanag. Gamit ang mga dalang flashlight, tinanglawan namin ang paligid upang kunin ang mga naipon naming kahoy kanina. Sinilaban iyon isa-isa, saka pinalibutan ng lahat ng nagawang bonfire. Tumayo sa loob ng bilog ang Rubber Scout of the Philippines Circle 1, Commander na si Sir Ramil, upang magbigay ng huling talumpati bago mag-umpisa ang huling bahagi ng unang initiation rites para sa mga bagong kasapi ng Rubber Scout of the Philippines. Bukod kay Sir, naroon din ang 14 na officers. 6 doon ay mga troop leaders na nag-asikaso sa amin na grupo ng scout. May 8 miyembro sa bawat isang grupo. Sumatotal, 63 ang populasyon namin sa lugar na iyon. Nabawasan ang mga neophyte na katulad ko dahil ang ilan sumuko na hindi kinaya ang mga pagsubok. Sa 48 baguhan, 18 na lang kaming natira. Ang iba hayon at napagsiuwian na. Sa ngayon, ang bilang ng mga tao sa kampo ay nasa 33 noong isang araw pa kami narito at masakit na ang katawan ko. Panay kasi ang pahirap sa amin. Nariyang gumapang kami sa putikan, gumulong sa lupa, at umakyat sa kung saan-saan na tila mga unggoy. Naiintindihan ko ang mga bahaging iyon. Paghihirap dahil ganoon naman talaga kapag sumali sa Rubber Scout. Sa lahat ng 4 na hamon na ibigay, lahat iyon na ipasa ko. Isa ako sa 18 pasasabak sa huling parte ng initiation rites mamaya. Ano kaya iyong pang-5 challenge? Naputol ang pagmuni-muni ko nang sikuhin ako na katabi ko. Hoy, nakikinig ka ba? Nagbibigay na ng instruction si Sir. Sinabi na niya kung ano yung last challenge. Sabi ng babae na hindi ko kilala. Mahina kasi ako sa mga pangalan at sa totoo lang, hindi ko kilala ang karamihan sa mga kasamahan kong scout. Ano daw yung huling challenge? Mahinang tanong ko sa kanya. Bumuka ang bibig ng katabi ko at nagsimulang magpaliwanag. Ang pagsubok ay ganito raw. Bawat scout na kasapi na mag-undertake ng naturang challenge ay papapuntahin sa iba't ibang parte ng bundok Makiling. Ngunit hindi lalayo sa paligid ng kampo at doon tatambay hanggang bukas, alas 6 na umaga. Maghihiwa-hiwalay ang buong grupo mayang alas 7 ng gabi at susunduin ng mga leader ang bawat isa sa kinabukasan. Napanganga ako. Shit, anong klaseng hamon iyon? Sigurado ka? Yan talaga yung challenge? Sigurado kang bawal magdala ng flashlight? At isa-isa talaga tayong pupunta sa dilim? Paano kung may masamang mangyari sa atin? Pabulong kong reklamo matapos marinig ang instruction. Naaninag ko sa liwanag na tumaas ang mga kilay ng kausap ko. Ihahati naman tayo isa-isa sa mga troop leader eh. Saka uupo lang naman tayo sa isang lugar. Walang problema. Hindi ako sumagot. May punto nga naman siya. Maya-maya ay isa-isa kumilo sa mga leader at may kung anong ibinigay sa mga kasama kong scout. Nang huminto sa harap ko ang isa sa kanila, binigyan niya ako ng isang mataba at matangkad na kandila. Yan lang yung magiging ilaw niyo sa buong magdamag. Bawal magdala ng flashlight. Kakapkapin namin kayo maya-maya. Seryosong sabi ng isa sa mga troop leaders na si Camille. Paano po kapag namatay ang apoy sa kandila, ma'am? Pwede po ba kami magbaon ng posporo? Magalang na tanong ko. Bawal. Iyon lang ang sinabi niya bago lumipat sa kabilang panig ng bilog. Gusto ko nang mabadtrip sa gagawin namin dahil pambihira talaga ang challenge. Pero pikit mata ko na lang talagang tatanggapin iyon. Para sa graduation. Basta kagraduate ako na isang Rubber Scout, hindi na bali tumayo ang lahat ng neophytes.
Narinig kong sabi ni Sir Casimiro. Mukhang mag-uumpisa na yata ang pagsubok. Habang tumatayo naramdaman ko na siniko na naman ako ng katabi ko. Sisikuhin ko rin sana siya, ngunit paglingon ko nagtaka ako nang walang ibang tao ang makita ko. Kaya mo ba yung challenge? Huwag kang iiyak ha. Nakangising sabi ni Jethro na isa sa 18 scout at nagkataong kaklase ko rin. Kailan ka pa nandito? Nakakunot noong tanong ko sa kanya. Sa pagkakataong iyon, siya naman ang kumunot ang noo. Bangag ka ba? Kanina mo pa ako katabi? Nilingon ko ang kabilang panig sa tabi ko. Walang tao roon. Umalis na siguro ang babae nang hindi ko namalayan. Ilang sandali pa ay nagsalita uli si Sir Casimiro. Sa huling pagsubok na ito, magkakaalaman ang tapang ninyo, ang diskarte ninyo, at kung gaano kayo katatag. Alam kong mahirap ang gagawin ninyo dahil 20 years ago, napagdaanan ko rin ito. Kung hindi nyo na kaya, sumigaw lang at susunduin kayo kaagad. Hindi naman namin kayo ilalayo sa campsite. Pumalakpak siya at sumipol. Basta magtiis lang at makiramdam sa paligid. Safe naman dito sa area natin dahil may mga ranger na nagpapatrol. Inutusan kami ni Sir na pumikit lahat para magdasal. Habang nakapikit ako at taimtim na nanawagan sa Diyos na sana ay matapos din ang lahat, ay saka naman marangkada ang kakulitan ni Jethro. Sunod-sunod niyang siniko ang tagiliran ko. Mahinang nagmura ako habang nakapikit at pabulong na sinabing, "Tumigil ka na, Jethro. Sasapakin kita kahit na makaharap natin si Sir." Nagmura rin si Jethro. "Inaano ba kita dyan? Nanahimik ako dito." Napagdesisyonan kong imulat ang aking mga mata. Pagdilat ko, wala naman akong katabi. Lumingon ako sa kanan, sa kaliwa. Naroon si Jethro, na iritang-iritang, habang nakatitig sa akin. Napamura ako. Iba na ito. 19 ang lahat ng scouts na nandito ngayon, no? Tanong sa aming lahat ni Sir Casimiro. 19? Sir, based dito sa listahan namin, 18 lang po. Sagot ng isang officer. Nag-head count ulit si Sir Casimiro. Inisa-isa niya kami. 19. Nagulat kami lahat nang sumigaw siya ng malakas. Kanino naputol ang bilog? Isa-isang hinanap ng mga tao kung kanino ang sewang sa bilog hanggang sa lahat ng ulo na naroon ay napalingon sa akin. Sir, sa pagitan po ni na Morales at Laksamana. Sa akin pala at kay Morales. Malayo na ang pagitan namin ni Morales at ngayon ko lang napagtanto iyon. Pinagsama-sama kami para sa picture taking bago simulan ang huling challenge. Napapikit ako ng may ilaw na tumutok sa mukha ko. Pagmulat ko ng mga mata ko, ay nasa tapat ko ang kamukhang mga larawan na si Naoya, resident photographer ng Rubber Scout Circle 1, isa rin sa mga officer. Sir, nakita ko na po ang pang 19, saad ni Naoya, habang nakatitig sa screen ng kanyang kamera. Sa tabi po ni Laksamana. Napamura ako. Wala akong katabi ng mga oras na iyon. 7:18 p.m. November 11, 2011 at Mount Makiling Rubber Scout of the Philippines, Circle 1 Training Camp Batch 2011. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang litrato na kuha ni Naoya. Parang gusto kong kumaripas ng takbo at umatras sa hamon kung hindi lang makakwestiyon ng pagkalalaki ko. Kasama kong naglakad ang isang troop leader. Inahatid niya ako sa lugar kung saan ako pansamantalang mamamalagi sa buong magdamag. Hindi nagtagal ay huminto kami sa paglalakad. Gamit ang flashlight na dala ng kasama ko, hinila niya ako papunta sa isang puno na may malalaki at malalapad na ugat at doon niya ako pinaupo. Susunduin kita dito bukas na umaga, Laksamana. Sinindihan niya ang kandila ko bago nagmarcha, paalis ngunit pinigilan ko siya. Sir, bahagyang nanginig ang boses ko. Yung tungkol po sa nangyari kanina. Kalimutan mo na yon, putol ng leader. Lalo kang matatakot kung iisipin mo na iisipin yon. Noong nakaraang taon, ganyan din naman ang pinagdaanan namin, pero tiniis namin ang lahat. Pagkatapos niya magsalita ay umihip ng malakas ang hangin. Natural lang ang makaranas kayo ng ganyan. Wala nang bago roon. Nasa sa iyo na kung papaano mo lalabanan ang takot mo. Lalaki ako eh. Hindi dapat ako nakakaramdam ng ganito. Hindi dapat ako nanginginig ng dahil lang sa dilim. Hindi dapat ako nanlalamig ng dahil lang doon. Pero hindi mawala sa isip ko ang imaheng iyon. Ang mga mapuputlang paa na may madidilaw na kuko ng babaeng may mahabang buhok at blankong muka.
Nakatanday siya sa balikat ko kanina. Iyon din ba ang babaeng kausap ko kanina? O iba iyon? Gaano ba karaming ligaw na kaluluwa ang namamahay sa bundok makiling? Marami, sobra, sagot ng troop leader namin ng parabang nababasa niya ang iniisip ko. Gusto ko pa bang magtanong ng mga bagay-bagay tungkol sa kababalaghan sa bundok makiling? Kaya iniangat ko ang hawak kong kandila para ilawan siya pero ako na lang pala ang mag-isa roon. Kailan pa umalis ang troop leader? At sino ang sumagot sa tanong ko kanina? Sumandal ako sa malapat na ugat ng puno at huminga na malalim. Ganito ba ang mga multo dito? Walang hiya? Ang lahat ng nararamdaman ko na pilit kong pinipigil ay itinuon ko sa pagtitig sa nag-iisang liwanag sa paligid. Ang apoy sa kandila. Iningatan kong huwag na mamatay iyon. Hindi na malakas ang hangin katulad ng kanina, ngunit malamig. Napakatahimik ng paligid, nakakabingi. Wala akong ibang naririnig kundi ang ugong ng katahimikan. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakaupo nang mag-umpisang lumamig ang tenga ko. Otomatikong nanindig ang mga balahibo ko. Ang buwibilis sa tibok ng puso ko na pinipilit kong huwag pansinin kanina ay siyang nagpaparamdam. Hindi ako makahinga. Parang may pumipigil sa akin na huminga. Napamura ako. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Susuko na ako. Nakahanda na ang pagsigaw ko nang biglang may lumapit na mukha sa ilaw ng kandila. Nanigas ako ng maaninag ko. Siya ay isang ulo. Nanilisik ang mga mata. Nakatingin sa akin, nakangiti. Lumapit ito sa tenga ko at bumulong. Magandang gabi. Kasunod niyon ay ang pagkapatay ng kandila ko. Dapat ay tumakbo ako ngayon. Dapat ay sumigaw ako ng tulong. Ayoko na. Matapos na masaksihan ko. Pero ako, heto, nakaupo lang. Hindi ko maramdaman ang sarili ko. Wala akong maramdaman kundi ang malamig na bagay na nakapatong sa mga binti ko. May naririnig din ako, mga yabag. Hindi ko alam kung sa tao ba iyon o ano. Basta ang alam ko, itim lang ang lahat ng nasa paligid ko. Shhh! Sunod niyon ay ang mga yabag. Shhh! Palapit ng palapit ang tunog. Magandang gabi. Napasigaw ako na biglang umilaw ang hawak kong kandila at lumitaw sa malapit sa mukha ko ang isang puti at blankong muka. Doon ko naramdaman ang lahat ng takot na hindi ko nailabas kanina. Ang lahat ng emosyon na pinipigil ko upang patunayan sa sarili ko na kaya ko ang harapin ang takot ko ay kumawala. Kumaripas ako ng takbo at tinahak ang daan papunta sa campsite. Wala akong ilaw ng mga oras na iyon. Kaya ilang beses akong nadapa at bumangga sa kung saan-saan. Ngunit dahil sa kagustuhan kong makabalik ay nagtuloy-tuloy pa rin ako. Habang tumatakbo ay sumisigaw ako ng tulong. Wala na akong pakialam kung graduate man ako na isang rubber scout o hindi. Basta ang gusto ko lang ay makakita ng tao, ng normal na tao. Napamura ako. Ayoko na po. Sanang guni-guni ko lang ang naramdaman kong malamig na kamay na gumagapang sa katawan ko. Sana guni-guni ko lang ang paghagod sa gilid ng mukha ko. Sana guni-guni ko lang ang naririnig ko. Sweet dreams. 9:30 a.m., November 12, 2011, at Mount Makiling Rubber Scout of the Philippines, Circle 1, Training Camp Batch 2011. Sa 18 sumabak sa huling training ng neophytes, 4 lang ang nakapasa. Sa 18 sumabak, 17 lang ang bumalik, 1 ang nawawala.